Congratulations! You just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs. What's up mga ka-alien? Again, it's me, Jersab, the Forex and Crypto Trader. Kumusta? Ang gulo-gulo na ng ating bansa. Mga ka-alien. No? Piruin nyo, mas makapangyarihan na pala ngayon ng sibilyan ang NBI kaysa sa senador. Bakit? Kasi anytime pwedeng pumasok, pwedeng manghuli, at ang dadaling warrant of arrest hindi naman galing sa korte ng Pilipinas. Biruin nyo yung mga ka-alien. Ang warrant of arrest daw, ewan ko kung tunay o peke, galing pa dun sa The Hague, sa ICC. At ang nagdadala mga ka-alien, sibilyan, yung aso, si Trililing, kasama itong mga NBI ng hinayupak na to. Ay nako, ano ba yan? Tapos sasabihin ng Pangulo natin, wala daw siyang inutos sa mga kapulisan, sa mga NBI, di ba? Na i-arrest rin si Senador Bato. Para naman tayong ginagago mga ka-alien. Parang ngayon lang tayo pinanganak. Maglalakas loob ba yung mga yan kung walang utos sa mas may pinakamataas pa na nasa eksekutibo? Ano ba yan? Ang gulo na, diba? Hindi na safe ang mamamayan sa panahon ni BBM. Mapamayaman ka, mapamahirap ka, may katungkulan ka sa gobyerno, anong ranggo mo, wala. Anytime pwede kang kunin, dalhin, aristuhin, tulad na nangyari kay Digong, diba? Kay Tatay Diggs. Uulitin ulit nila yan mga ka-alien. Ano ba yan? Diba? Lahat talaga. Sus, alam nyo mga ka-alien, siguro no, kung ang Pilipinas ang nagdadala ng ekonomiya sa buong mundo, yung doon tinitingnan, yung binabasihan yung stock market, lalo sa international stocks, nako, palaging bearish. Alam nyo mga ka-alien, bakit? Kasi walang magta-trust na mag-i-invest. Walang mga malalaking taong mag-i-invest sa bansa natin pag ganyan ng takbo ng ating bansa. Nasaan yung seguridad nila, di ba? Wala. Ewan ko. Buti na lang hindi naging Pilipinas ang naging leader ng buong mundo. Diba? Mga ka-alien. Wala. Very bagsak. Tingnan yung stock market ngayon. Wala, bagsak yung stock market mga ka-alien. Ay, nako. Inumpisahan agad natin ng mga hindi magandang. Ano kung may comment kayo dyan, just comment down below. And please follow, like, and share itong ating Crypto Holalysis channel. Kung gaano, mga ka-alien, kung gaano kagulo sa Pilipinas, kabaliktaran naman ang nangyayari ngayon sa ating stocks, sa digital coin, sa crypto. Diba? Umaakyat, paakyat. Lalo na ngayon, si Trump, biruin nyo mga ka-alien, si President Trump pumunta sa China, kasama niya yung mga big timer, yung talagang billionaire, diba? Malalaking tao, negosyante sa Amerika. Si Elon Musk, di ba? Tesla. Andun pa yung Nvidia. Mga magkukumpetensya yan sa technology, pero doon sama-sama.
Oh, andun naman si Larry Pink. BlackRock, di ba? Grabe. Ano kayo mangyayari mga ka-alien? Ang naiisip nyo, nagsama-sama ang mga big timer, big billionaires, big investors, mga huge companies, billionaire companies, puntang China. Ha? Biruin nyo yan. Ang pagmimitingan nila, nang makita ko mga ka-alien, alam nyo, ang ganda. Kabaliktaran sa Pilipinas. Tayo dito ang pinagmimitingan. Impeachment sa BP. Nasa tutusin, dapat ang impeach si BBM kasi siya ang president. Ang lalaking mga billion na pinagnanakaw-nakaw nila. Di ba? Sa Flood Project at iba pa. Tinututukan sa paghuli kay Bato. Pero yung ekonomiya ng Pilipinas, bagsak na bagsak. Ano ba yan? Ang mamahal ng bilihin, walang maayos na solusyon. Mga kaingin. Wala kang mararating dito sa Pinas. Ha? O ngayon, ang pinagmimitingan doon yung sa China ng mga big tech industries, billionaires, investors. Doon ka lang, nak. Doon ka lang. Anak ko. Diba? Alangan naman, uupo lang sila doon mga ka-alien. Hindi. Isa sa nakita ko doon, ang pagkakaisa yata, yung war ng Iran. Kaya nga medyo tumatahimik na. Kasi bossing ng Iran yung China di ba? Oo. Yung mga usapan, pangkapayapaan. Isa na doon. Ang pagpapalago ng ekonomiya ng bawat bansa. Doon, pinag-uusapan nila. Kung paano nila sasalubungin ang makabagong approach ng finance. Kasi, sa totoo lang mga kailin, sa mga hindi pa nakakaalam, mga baguhan sa trading, ngayon pa lang nag-aaral. Diba? Papalitan na po ang traditional finance. Yung mga makaluma na wala namang sobrang tagal ang mga proseso, papalitan na yan. Yung mga cross-border payment, wala na yan, papalitan na yan. Naaabuti ng tag weeks, diba? Bago makarating. Samantala sa digital assets, sa blockchain, sa crypto, in just 1 to 2 seconds, kahit saang mundo ka pa, andun na agad yung pinadala mo. Diba? Tulad ng XRP, ng Ripple. Biruin nyo yan. Ganun mga ka-alien. Kaya, wala na. Yun ang pinag-usapan doon. Robotics, humanoid, AI. Diba? Kung saan mapapadali ang trabaho. Diba? Yun ang pinag-uusapan yan sa China. Diba? Pero tayo dito pinag-uusapan impeachment sa BP. Ewan, bakit si BP Sara lang ba ang merong confidential fund? Sinabing ang confidential Kasi kung di confidential, di malalaman ng kalaban mo kung magkano ang binabayad mo sa mga ang tawag ba doon? Secret spy ng gobyerno sa terrorism at iba pa. Diba? Bakit? Si BP lang bang may ganon? Ano pala yung presidente natin? Yung confidential funds niya. Diba? Ano ba? Ewan ko ba? Ay nako, wala nang asensong bansa natin. Tingnan niyo mga kaibigan Kaya, kayo mga kaibigan, not a financial advice, sabayan nyo po ang modern approach. Ang mga nangyayari sa buong mundo, sa ibang bansa, sa mga mayayaman ng bansa. Yan po ang dapat sabayan natin. Kasi mapag-iiwanan tayo.
Diba? Ngayon pa lang, invest po tayo sa mga AI, sa mga humanoid, sa mga robotics, but not a financial advice. Kanya-kanya tayong bili, kanya-kanya tayong benta. Kasi kung doon ka pa mag-invest na kung saan napakataas at napaka sikat na ang kanilang mga company, mahal na yan. At hindi ka nakikita ng malaki. Wala na. Malabo. Lalo na kung napakaliit lang ang kapital mo, wala ka naman kapital 500,000 o 1 million, hindi magbabago buhay mo kapag mag-i-invest ka sa mga mamahal, napakamamahal na ng mga stocks. Wala. Pero ngayon pa lang na sumisikat, napapaakyat pa ang market ng mga AI, robotics, humanoid, high-techs, technologies. Atak na kayo. At financial advice. Yan po mga ka-Elia. Huwag mo natin itutok ang buhay natin sa nangyayari sa Pinas. Wala tayong magagawa dyan. Habang nakaupo pa mga buaya, habang nakaupo pa mga korap, mga walang alam paano paasinsuhin ng bansa, bagsak pa rin. Tandaan yan mga ka-Elia, bagsak pa rin. Siya mga kailin. Pahinga muna tayo. Nakaka-stress. Buti pa tong mga nandito nagpapahinga. Ang dami nila. Nakaka-stress ang nangyayari ngayon sa Pinas. Kabaliktaran sa nangyayari sa ibang bansa. Grabe. Pinagmimitingan nila anong mga dapat gawin, mga high-tech approach. Diba? Humanoid, AI, robotics. Pag-aasenso ng bawat bansa. Kung paano masenso. Diba? Ay mapag-iwanan talaga ng Pilipinas mga ka-Alien. So, pahinga muna tayo mga ka-Alien. Again, this is me, Joseph the Forex and Crypto Trader. Paalam, pansamantala.